Damag hindi nakatulog sa kanyang selda sa tanggapan ng CIDG o Criminal Investigation Detection Group ng Philippine National Police si Denise Cornejo. Hindi rin daw siya ganong nakakain mula sa Campo Crame sa lungsod ng Quezon. Nakatutok live si Salima Efran. Salima. Mike, hindi nga naging madali yung unang gabi sa kulungan ni Denise Cornejo dito sa Camp Crame. Hindi raw masyadong nakatulog ang dalaga at malayo man sa nakasanayan ang mga kondisyon sa kulungan. Sabi ni Denise, di daw patitinag ang kanyang paninindigan at pagkatao. Ito ang mugshots ni Denise Cornejo matapos siyang sumuko sa pulisya kahapon para sa kasong serious illegal detention na inihain ng TV host na si Bong Navarro. Non-bailable ang kaso. Matapos siyang sumailalim sa mugshots at fingerprinting, dinala agad sa detention facility ng CIDG si Denise. At sa unang gabi ng kanyang pagkakakulong, sa isang plywood na sinapinan ng banig natulog si Denise. Walang unan, wala ring kumot, walang aircon at iisa lang ang electric fan ng maliit na piitan. Sa ipinaabot ni Denise sa GMA News sa pamamagitan ng kanyang mga kaanak, sinabi niyang hindi daw siya nakatulog ng maayos kagabi. Bukod sa naninibago daw siya sa lugar, maaga din ang pagpunta nila sa Taguig RTC kanina. Hindi daw kinain ni Denise ang dala nilang fried chicken. Mababait naman daw ang 10 mga kasama niya sa selda at madali rin pakisamahan. Bago sumuko sa PNP kahapon, pinuntahan ng GMA News si Denise at kanyang mga kaanak sa isang lugar na hiniling nilang huwag pangalanan. Inabutan namin silang inihahanda na ang mga dadalhing gamit. Bukod sa Biblia, may mga libro at isang notebook. Wala daw siyang paglilibangan sa loob, kaya gusto daw niyang magbasa. Ang notebook, para naman daw isulat niya ang kanyang mga mararanasan. Maalaga sa balat si Denise, kaya hindi pwedeng mawala ang kanyang lotion. Sa lahat ng aming kwentuhan, ni minsan, di umiyak si Denise kahit aminadong takot na makulong. Pero matapos magdasal at panahon na para magpaalam sa mga mahal sa buhay, pinigil man, naging emosyonal na ang dalaga. Maging kanyang mga kaanak, di rin napigilang maluha. Buo ang suporta ngayon ng pamilya kay Denise. Magmula kagabi, di nila iniwan ang dalaga. Ang kanyang lolo Chodito Lansangan na na-stroke kaya hindi nakapunta kahapon, nagpaabot ng mensahe para sa apo. Panalangin niya, manaig ang hustisya para kay Denise. Mike, bago nga mag-alas 6 ng gabi ay nakabalik na dito sa Camp Crame si Denise Cornejo matapos nga higit 8 oras na pananatili sa Taguig RTC. Samantala, Mike, kagabi ay nakausap ko sa piitan itong si Denise at sinabi niya sa atin yung iba pang mga detalye nung kanyang pagsuko. Sinabi niya na hindi nga daw niya nakasama sa Samar itong sina Cedric Lee at Zimmer Ras. At itong dalawa din daw yung isa sa mga naging dahilan kung bakit siya sumuko dahil alam daw niyang nadamay lamang ang mga ito sa pagtatanggol sa kanya. Samantala, Mike, dagdag na impormasyon ayon sa CIDG na suspindi raw ang commitment order para sana kay Denise na maglilipat sa kanya sa Taguig City Jail. Dito muna mananatili si Denise hanggat hindi pa nga nare-resolba ang mosyon ng kanilang kampo na manatili dito sa CIDG si Denise Cornejo. At yan ang latest mula nga dito sa Camp Crame. Mike? Maraming salamat, Salima Efran.